Ayan, Patungan Beach. Ang ganda. Tatanong ako kung magkano ang entrance dito sa cottage. Natupad ang aming diba? Tunnel. Dagat, dito lang tayo maligo. Ayan, seaside dito. Walang bayad. Natambay pa ba tayo dyan? Ito yung Patungan Beach, oh, na sinasabi nyo na Juby. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, to. Maganda nga. Maganda siya. Ayan, Patungan Beach. Ang ganda. Tatanong ako kung magkano ang entrance dito sa cottage. 3.5. Yun din na sinabi ni Joyce, 3.5. Tapos walang entrance. Bakit naman?
dapat na tres dito. Pwede naman pala tricycle eh. Kaso mahaba, masakit sa paan. Ay, saan mo pa? Nagdaan naman tayo. Oo nga, ang dami. Tapos nililigaw pa tayo ng waste. Ayos ng waste na to ah. Marami siguro sa Batangas. Pinabaybay na namin ang kahabaan ng Batangas Road. Nasugpo po to pagkalagpas ng Patungan Beach. Yung Patungan Beach, yun yung inano namin, tinignan kung maganda ba talaga yung kanyang place. So maganda naman, pero at the end hindi pa rin yun ang napili ng mga kapatid ko na pagswimingan. Pero in-enjoy na rin naman namin to ni Papoy kasi isa na rin sa mga adventure namin. And ang gumala na mag-asawa na nagamit ang kanyang motor. Tapos dito, maraming istorya na nakakatawa kasi 'di ba dire-diretso si Papoy. Ang akala ko dyan, kaya siya nagdire-diretso, hindi siya bumalik dun sa dinaanan namin papuntang Kabiyang Tunnel kasi ang pagkakaalam ko ano na niya, tawag dito, kabisado niya na yung place, itong dinadaanan. Hindi pa nga ako gumagamit ng Waze dyan kasi nga, ano siya, yung talagang dire-diretso lang yung pagpapatakbo niya ng motor. Ako naman video-video lang. Tapos, may pagdating dun sa may dulo, sa may lilikuan, bigla siyang huminto. Sabi niya, i-on mo na. Ay ko, alin ang i-on ko? May yung Waze. Ay ko, akala ko alam mo to at hindi ka na nagpapagamit ng Waze. Sabi niya, hindi ko naman to alam. Tapos sabi ko, paktay tayo dyan. Saan kaya tayo dadalhin ng Waze? So, ayun na nga. Nung pagkapunta namin sa pag-on ka ng Waze app, ayun, niliko kami sa pakaliwa. Pero dahil gutom na kami, kumain muna kaming mag-asawa. Hindi ko na na-video kasi nga gutom na kami. Kumain muna kami. Inabot na kasi kami ng tanghali dyan. Umalis kami mula sa amin alas 7 ng umaga. Dumating kami ng Kabiyang Tunnel is mga 10. Kasi nga, niligaw-ligaw kami hindi naman kami talaga niligaw ni Waze, kundi pinalayo niya kami. Dinala niya kami sa mga sulok na daanan. Tapos ang kalalabasan, highway din pala. Kumbaga, longkat-longkat ang nangyari sa amin. Tapos eto na nga, nung pagdating namin doon sa pagtapos namin pala kumain, diretso na kami doon sa sinabi ni Waze. Tinundan namin sa Waze. Nung pagpunta namin doon sa Waze, sabi ko, bakit parang bibihira yung dumadaan ng mga sasakyan. Dito sa dito sa dinadaanan namin yan is mas marami pang sasakyan dyan. Hindi naman sobrang dami pero at least talaga makikita mong may mga marami kang nasasalubong. Talagang siya, tapos maganda pa yung place niya. Pagdating doon sa pinuntahan namin, okay naman kasi hindi nga masasakyan. Kaya smooth yung pagpapatakbo ni Papoy ng motor. Hindi siya nag-aalala may makakasalubong. So yun, pagdating namin dun sa may sinasabi kong
tinuro sa amin ni Waze, may mga batong, ang itsura ng daan niya ay may mga gumuhong bato yung galing sa bundok. Para siyang bundok na inuka sa gitna or sa gitna, sa gilid. Tapos may mga naglalaglagan pang malalaking bato. Kaya sabi ko, Papoy, parang delikado dito kasi tabing bangin talaga, as in tabing bangin. Tapos yung daan lumiliit na dahil may mga nagbabagsakan mga batong malalaki na galing sa bundok sa gilid niya. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang kasi madalang din ang dumadaan. May mga dumadaan na mga sasakyan, parang mga private lang ang dumadaan doon. So yan yung nagbibideo ko. Yan, makikita nyo dyan sa likod ko. Yan yung sinasabi ko, may mga gumuguhong mga bato. Yan sa may likuran ko. Yan sa mga dinadaanan namin. Yan yun. Walang, tingnan nyo, pansin nyo, bibihira yung mga sasakyan. Pero ang ganda ng place. Ang ganda, dito magandang mag-practice siguro magmotor. Kung magpa-practice ka dyan, maganda. Wag lang doon sa bandang bangin kasi ang daming bangin. As in, marami talagang bangin. Delikado, konting pagkakamali mo lang, talagang dire-diretso ka sa bangin. Nakakatakot din. Meron pa dyan na nangyari sa amin ni Papoy, na muntik na naman ako mag-darna. Ayan yung mga batong yan galing sa bundok. Naglalaglagan sa kalsada. Delikado yan kasi madulas. Yan. Pagka ni Papoy, kasi paliko, biglang may nakatambak pala na mga bato-bato na galing sa bundok nga na nalaglag. Muntik na naman akong magdarna. Buti na lang, dahan-dahan lang yung pagpapatakbo ni Papoy. Tapos huminto siya nung makita niya meron palang nakatambak dun sa dadaanan namin sa harap na. Nakapagpreno pa siya. Kaya hindi ako nakapagdarna. Buti naman. Kala ko magdadarna naman. Tapos pagtapos nun, nagdahan-dahan na siya ng pagpapatakbo kasi nga nakita niya yung lugar na dinadaanan namin is delikado. Kaya ayun, dire-diretso kami. Ang nakakatawa pa, ang haba ng daan, ang haba-haba ng namin, biyahe namin dyan pa uwi, ang init-init pa. Dyan, pa lang yan, parte pa rin yan ng Batangas, yung dinadaanan namin dyan. Dinadaan na lang namin sa tawa kasi na-enjoy na lang, wala namang magagawa, pauwi na rin naman, kaya sabi ko wag na magmadali hanggang sa nakalusot na kami pa Tagaytay. Ayan pa-Tagaytay na yan. Oh, hindi, Tagaytay na taga, ayan Twin Lake, Tagaytay na taga siya. Sabi ko nga maganda dyan kasi lusot ng Tagaytay, naggaling kami ng Laguna papuntang Cavite, Batangas, lumusot uli ng Cavite. Ang Tagaytay kasi sakop ng Cavite yan. Punta kami dyan sa may Twin Lake. Tapos marami pa kayong madadaanan dyan. Ang ganda rin naman. Kaso dyan na inabot kami ng init. Sobrang init dyan sa Twin Lake na yan. Dyan sa Tagaytay. Ayan, bumili kami ng prutas, pinya. Kasi nga, para may pasalubong at ang laban sa high blood ni Papoy. Nakakatawa lang kasi sabi ni Papoy sa akin dyan nung kakain kami sa Chowking, bandang Tagaytay na rin yun, pero malapit na sa Santa Rosa. Sabi niya, pengi ako 100, kung wala akong 100 niya. Hindi ko naman sinabing may pera ako, nagyaya ako pero wala akong pera. Sabi ko gano'n, awang siya naman. Sabi niya, ang lakas na loob magyaya, wala ka palang pera. So bakit sinabi ko bang may pera ako? Magyayaya lang ako pero wala akong pera. Tapos ayan, nadaanan namin yung Sky Ranch. Ayan. Sa kabilang side siya ng pinupuntahan ng papuntang yung Sky Palace. Sa kabilang side siya. Natunaw nga namin dyan yung yung Sky Palace. Tapos ayan, hindi ko lang alam kung magkano entrance dyan sa Sky Ranch na yan. Pero sabi nila, per ride daw ang bayad dyan. Kaya okay lang din naman. Ayan. Kapag tour kaming mag-asawa, mula Cavite, Batangas, balik ng Cavite. Ay, Laguna pala muna. Laguna, Cavite, Batangas, tapos Cavite, Laguna. Kasi uwi na kami. Ayan.
Medyo na pinaano pa ako ni Papoy dyan. Pinatambay-tambay konti para makuwanan ko daw yung Sky Ranch. So, masabi ko, tama na, nakuwanan ko na. Kasi ang init. Ang init sa Tagaytay dyan na nagka-sunburn yung kamay ko. Buti kamay lang. Kasi yun lang ang nakalabas. Kasi traffic. Sobrang traffic dyan sa Tagaytay. Papuntang market. Sobrang traffic talaga. Hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Dahil may ginagawang parang MRT ba yun? Tapos ayan yung sinasabing kumain kami. Yan lang. Bye!